magkakaping kami. Bago siya matulog, nilalamig yung likod daw niya. Kaya niya, di ba? Naubo kasi, nahawa naman siya sa akin. Pasa-pasa nangyayari sa amin. Nakaset na. Tapos after niya lalagyan ko na lang ng efficacent oil. Laking ginawa din kasi. Palitan ginagawa ko. Minsan yung talagang bentosa na yung may apoy. Pero meron naman kasi kami cupping nito kaya palitan. Siya naman tinamaan din ng ubo. Yung ubo kasi ito parang sobrang dry. Tapos ang lamig na naman. So yan, natanggal ko na. Yan, namumula yung Tapos lagyan ko nito. Dala pa namin to galing Pinas eh. Maganda to na namin to, efficacent na to, yung kay Mami. Nung binili namin siya, nasubukan namin. Maganda eh. Yung puti na. Oo, kaysa doon sa may kulay. Mas maganda tong puti na to. Saka nagkasaka ka doon, di ba? Gamit na gamit to eh. Kaya bumili kami ng extra. Bumili kami mas malaki eh. Pero hindi na nakakasya sa kaya iniwan na lang namin yung malaki. Ito yung nakuha namin. Layo ng parking ko doon. May construction kasi yung kabilang side ng street hindi siya pwedeng Kaya medyo nag-ako since kahapon to nag-start. Kahapon nakapwesto ako. Ang nakakainis kasi may mga nagpa-park na alanganin. Ito, imbis na kasya pa isa sa sasakyan, kung minove konti doon, kasya pa ng isa. Ay nako. Pero buti lang maganda ang weather. Plus plus 8 mamaya magpa plus 13 sa hapon. Sarap maglakad-lakad. Kung may oras pa ako, parang masarap maglakad pa ron eh. Mapuno. Kaya kahit wala pa yung mga dahon, malilim, daming branches. Tawid tayo, tawid tayo. Ayun, kahabaan yung ginagawa na yun. Usually hanggang dyan nakakapag-park kami. Mas malapit sana. Yan, tapos na ang aking shift. Ang oras na sobrang busy namin sa cruise week. Pang na namin, pang 3 araw. So, 3 days to go pa. Tarik pa rin ang araw. 6:10. Ilang minuto rin yung lakad bago makarating sa sasakyan. Yun, bahay na ako. Nakaluto na nga rin eh. Patapos na pala yung niluluto ko. Yan, pinakbet. Pinakbet na kulang-kulang. Walang ampalaya. Tapos yung sitaw, ayan nakikita niyan. Ang papayat. Pinabili ko lang kay Jermaine sa Chalo yan. Sabi ko sobrang nipis. Tapos yung isang bugkos, konti lang nagamit ko kasi may mga sira yung iba. So sayang lang. So yan, naubusan kasi ako ng frozen ko na sitaw. Pero at least may okra. Mahalaga may okra. Gusto ko yung maraming okra eh. Yun. Napisya yun. Tika dir. Inuubo. Pero kagabi ngayon, nag-cupping na kami kagabi. Kaping. Kaping-kapingan lang yun. Hindi naman ako expert sa pagka-cupping eh. Pero yung usually bentosa, yan, ginagawa ko sa kanya. Init lamig kasi. Kaya siguro tinamaan din ako nung Tsaka uso talaga sakit ngayon eh. Kasi nga parang ngayon palang umiinit. Pero maglalamig pa uli. Ilang araw ko na rin kumbaga inaano ko lang kinakaya dahil pumapasok pa rin ako eh. Makulit ka eh. Ayaw mong umabsent eh. Hindi naman pang-absent yun eh. Kumbaga eh, baka kaya naman eh. Kaya lang pag uwi mo parang latal-lata ka pag na-drain ka. Kaya hindi, hirap kasi hindi nakakatulog na maayos. Kasi nga, alam niyo naman ang ubo, di ba? Pag yung maghapon, hindi ka ubuhin. Kung kailan yung alanganing madaling araw or bago matulog, doon ka uubuhin ng todo. Tsaka iba kasi yung weather dito, hindi kagaya sa Pilipinas. Pag may plema ka o may sipong ka, lumalabas ka agad. Kaya dito parang sobrang dry, hindi lumalabas. Na nga sabi ko sa kanya, nasa Pinas tayo nung mga inubo din tayo. Talagang may lalabas mo talaga yung plema eh. So yeah, too much information. Pero totoo yun. As in, pagka nailalabas mo ng todo. Ang nga lang, problema nga lang sa Pilipinas. So, sobrang ang pangalan nun, yung parang
damp yung masyado. Humid. Kaya Kaya nga nilalabas natin. lalabas mo. Dito kasi sobrang tuyot na Hindi, nag-accumulate din kagad yung ano mo, yung Yun tema mo. Well, anyway, ayun nga. Nag-message do sa group chat namin si La Nina. Kasi di ba na-mention na rin namin dati na may mga group chat kami kung may mga update, mga ganun, mga Kasama yun, problema, caregivers, niya kami. Ayun. So, na-share nila yung yung kuryente bill dun sa Meralco. Sobra, tapos pinasa sa amin yung yung detail na yung sa resibo, di ba? Ang daming mga addition eh. Meron pa nga nakalagay other charges eh. Ano yung other charges na yun? Pero yung yung system loss, Dati na yun. inano na nila yun dati, pinagtalunan na yun kasi daw, marami nagja-jumper. So, kung i-report nyo yung mga nagja-jumper para mabawasan yung system loss. Ganun yung nila yung parang propaganda nila ng time na yun eh. Pero kahit naman may nahuhuli, hindi naman nababawasan or yun, di ba? So, dun, pumasok yung system loss. Pero ngayon, ang dami. Ano yung mga nakalagay dyan? Yung generation, yung usual, di ba? Transmission, system loss, yung distribution ng Meralco. May senior citizen pa. May senior citizen pa. Ano yun? Discount ba yun o additional? Hindi ko nga alam. May additional eh. Additional. Tapos government taxes, universal charges. Ano yung FIT, fit all, renewable. GEA all, renewable. Tapos lifeline. Hindi, lifeline. Tsaka other charges. Ano yung pinakamahal yung charge? Yun nga, yung generation. Oo. Tapos, pero still, kasi ginagamit mo yun. Oo. Pero gaya may universal charges. May ganun pa. Dami, no? Saan napupunta yun? Wala kasing no? Wala rin kasing kalaban ng Meralco sa atin sa Pinas. Oo. Meron man, kumbaga, subcon ng mga... Mga subcon lang sa probinsya. Still, syempre, kung bibili yun, mahal pa rin. Hindi gaya dito, ang dami mong option eh. Alam ko ang provider ng Napocoris, ang provider yung Meralco, pero Napocor yata yung mismo yung nagbibigay ng kuryente sa kanila parang ganun. Which is government pa rin yung under ng government. Pero yung Meralco is private na. Yun na nga. Kaya nga nagulat kami, no? Sabi nga ni niya, sabi pa nung caregiver, wala pa masyadong aircon. Parang nagamit lang aircon paminsan na pag sobrang init. Kasi nga, yung electric pa ni mami malaki. So, iba pa rin yung hangin talaga, di ba? So, ginagawa na pag sobrang init, doon lang nag-aircon. Grabe yung tinaas eh. Sobrang tinaas, hindi kagaya ng dito, kumbaga, medyo parang fix yung Oo. Well, actually, nagtaas na rin kasi nung nakaraan dahil nga tumaas na yon. Pero kung ikukumpara mo, mas malaki pa yung binabayaran sa Pilipinas na kuryente. Oo, kasi magkano lang yung binabayaran natin ng kuryente. Dito winter na yon. Ngayon yung ngayon, hindi naman lumamig ng todo-todo. Nasa 200 plus. Biro niyo 200. 256. Basta winter, pinaka niya kapag umabot kami lagi ng isang buwan na laging may minus 30 pataas. Yan, umabot ng 300 plus. Pero pagka yung Pero pag summer, nasa 150, ganun, almost 200. 200. Almost 200 lang. Sa kuryente. Kuryente at saka gas na yon Magkasama na siya. Kasama yon. So, yung lahat ng luto, kasi nakagas ang gamit namin. Gas range kami. Luto, sa heater. Knowing pa na kapag nagluto ako, ilang luto ako sa isang araw. 2, 3. Kaya sobrang sa atin corruption Kaya pa. Tumaas pa yun. Yung kuryente namin dito, tumaas pa yun. Kasi yung mga charges na, syempre, mga tumataas, mga carbon tax na yan. Dagdag. Pero hindi pa rin, kumbaga, hindi pa rin ganun ka aggressive ng kagaya dun sa Pilipinas. Ikukumpara mo ilan yung aquarium. Oo, dami nun. Heater, gas. Yung pa sa Pilipinas, pag bibili ka ng gasol. Magkano ang gasol, di ba? Patong uli yun. Yung computer ng bata, 24/7 yun. Ako Jermaine, bukas lagi yun. Computer, laptop, TV. May TV si Jonah sa kwarto. Bukas din lagi. Hindi kasi mga naman kasi ngayon talaga kagaya ng mga LED na ilaw na yan. Parang less na talaga siya yung mga TV. Pero kahit na, di ba? Yun nga, kay mami, isang TV lang naman.
Diba? Most of the time, tulog pa si mami. Bubuksan lang yun para maliba pag gising. 5,000 eh. 5 plus. Dating binabayaran nila 2 something. 3,000. O, 3,000. Mahigit. Ganyan. Naging 5,000 Eh, mahigit ang eh. liit lang naman nung apartment ni mami, di ba? Tapos, electric pan lang naman. Rep. Electric fan. Yung rep ni mami, maliit lang naman. Tapos, aircon once in a while. Talagang pagkasagsagan lang ng summer siya nag-aircon. Kahit nga yung tubig, hindi man kasama yung tubig doon, di ba? Ang dami nga nagrereklamo. Pati nga si napanood lang din namin yun eh, si Madam Kilay, no? Yung bahay nga daw niya sa sabi ko, hindi lang pala sa atin talagang lahat. Kasi pati yung si Ki, di ba? Sa kanila nga daw, walang PB, pero laki ng kuryente. Kasi Madam Kilay, yung kuryente niya, mas mahal pa yung nasa Pinas. Kesa sa bahay niya sa US. Bahay niya sa US. Sa US, ang laki ng bahay niya ron, di ba? Ay, parang ganito nga, di ba? Sa atin, di ba? Yung ibig sabihin yung Magkano raw, nasa 500 yung niya. Charge niya sa kuryente, gas din. Meron din siya gas. Kompleto na. Pero yun doon Sa Pilipinas daw, nasa $1,000 na ang umabot ng katumbas. 50 raw eh. 51 ba? 50 something? 50,000 may get. Kung ordinaryong ka, di ba? Kung ordinaryong empleyado ka, paano na? Paano babayaran, di ba? Kahit tiisin mo yung init eh. Makikita mo pa rin, may mga additional pa rin eh, no? Oo. Kung ang bahay mo, isang gaya ng apartment na meron kang isang TV, yung gano'n kay mami. 5,000, pero mo magkano na ng sahod mo yun? Wala sa eh, isang buwan? iba na talaga sa atin yung corruption talaga, talamak na harap-harapan na eh. Hindi natin alam kung paano babaguhin yung sitwasyon doon sa ganung klase ng... Saka ang dami nagre-react, makikita mo, ang daming nagre-react talaga eh. Tayo nga nagulat eh, nabasa natin eh. Kaya laking bagay din yung actually yung nadagdagan yung ni mami. Kasi kung hindi, another bill uli yun. Bigat din yun. Pabigat din yan, di ba? Kaya lang, syempre, ganun talaga. Kahit naman, sasabihin natin hindi lang naman sa Pilipinas o sa Canada nangyayari yan. Pero sa buong mundo, kaya lang, iba yung diskarte sa Pilipinas. Parang pabigat eh. Knowing naman na hindi ganun kabilis ang pagtaas ng sahod sa atin sa Pilipinas, di ba? Dito kasi, yung mga tao na mahirap din talaga yung buhay, malaki rin yung mga bills. Pero kumbaga nakakayanan dahil nga maganda rin yung pasahod. Oo. Kumbaga, patas din naman. Patas din naman. Kumbaga, didiskartehan mo lang talaga. Sa atin, parang hirap dumiskarte. Biruin mo. Kung hindi ka naman nagsasakyan, mag-transit ka, di ba? Yung oras na gugugulin mo, imbis na dito, pwede mo nang i-part-time yun kung gusto mo kumita ng extra. Sa Pilipinas, hindi ka na makaka-extra. Lalo kung bibiyahe ka pa, papasok at saka pauwi ng trabaho. May napanood nga tayo. Anong oras siya umaalis, di ba? Ang biyahe niya, 6 hours. 6 hours a day. Balikan. Labas siya ng Maynila, di ba? Labas ng konti. Konting-konti lang. Walang pamilya. Magkano sahod niya? Yung budget niya doon pa lang sa pamasahe, magkano? 10,000 ba? Oo, parang ganun. Plus yung oras pa. Inisip niya magano daw siya, mangupahan na lang sa trabaho. Pero yung maliit na kwarto daw, nasa 15,000. Malapit sa work. Pero, kinuha niya pa rin. Kasi nga. Kasi yung quality time ng buhay niya, na nawawala sa travel time, yun yung minamatch niya. Imbis na nakakapag siya, yung libang-libang, ganyan, di ba? Hindi na napupunta na sa trabaho lahat, tsaka sa By the time na umuwi siya, wala na raw siyang oras kasi papahinga na lang. Imbis na makalabas-labas. Syempre single, may girlfriend lang. So, ang hirap nga naman nun. Umiikot na lang oras mo kapag, alam mo sa atin, isang araw lang day off, di ba? Sunday. Isang araw lang day off. IT siya eh. Biruin mo 1 day off, tapos mauubos oras mo. Pag day off mo, syempre gusto mo magpahinga ka lang. Wala ka na magagawa nun. Bigat, mahirap talaga. Kawawa yung mga mas mabababa yung sa atin sinasahod kasi ang hirap pagkasya nun Kaya maganda talaga ang diskarte ng mga Pilipino. Iba yung yung approach nila sa mga ganong kagaya nun, di ba? Pinili niya na lang mangupahan instead na magta-travel siya na 6 hours a day. Kasi ubusin niya every day. Tapos nung nagmahal yung gas,
Biruin mo, ilan na, sinabi niya kung ilang kilometer lang, 23 kilometer lang. Ah, Yung layo niya doon sa, ano, sa work yeah. niya. Inaabot ng 3 hours. Kasi ano nagmahal yung gas, yun lalo natagalan. Kasi kumonti daw yung ano, Yung yung bumibiyahe. bumibiyahe na bus at saka mga jeep. Kaya nabawasan lalo. So, tumagal yung waiting time. Ang daming nakapila, ang daming ano. Hanga rin talaga ako sa ano pagiging matiisin ng mga Pilipino. Kaya lang, Bibiro. ayun, madami rin talaga yung mga kriminalidad. Yan, Mga doble-doble ingat. hold up, mga ganyan. Kasi alam nyo naman, may mga hindi talaga pumapatas. Gusto nila yung hindi sila mahirapan kumita ng pera. Yun nga, kawawa pag nabiktima ka ng mga ganun, Ayun. mga krimen. Hindi patas yung laban eh. Kaya lang, hindi mo naman may mga tao talagang gano'n, kahit saan lipunan. May mga tao kasi nahihirapan sa krimen kakapit. Meron iba, habang nahihirapan, lalo nagpupursige. Gagawa ng paraan yan. Yun nga yung ano eh, doon nga yung lalabas yung the best in you eh. Kasi, ano eh, yung, kumbaga, nag-iisip ka ng paraan para guminawa kahit papaano yung Pero ano, ang kaganda buhay sa mo. Pilipinas, pwede kang gumawa lahat ng, halimbawa, magtinda ka dyan sa gilid, pwede. Maglako ka ng pagkain, Hindi pwede. na rin natin, Dito, hindi mo po pwede hindi mo gawin yun rin eh. kabisado ngayon ang kalakaran. Noon, pwede siguro. Pero ngayon eh, halos Hindi, tatax kumbaga na. pag nagtitinda ka sa wala ng tax-tax, dito sigurado po pwede ka ba Ay, hindi magtinda pwede dyan. dito, basta. So, ibig sabihin, yun nga, sa Pilipinas, kasi nga, diskarte nila na ano, yung pwede mong gawa ng paraan. Kaya lang talagang, kakayod ka ng gusto. Mahirap pero Kasi di biro eh. pero ganun talaga eh. Kailangan natin mag-adjust eh. O mamalok to sa kung anong meron do sa kumot na natira. Kaya pa, Kailangan ng ganun. pahirap ng pahirap. Pero kapit lang, ano pa ba eh, ganun talaga. Na sabi nga eh, kahit gaano kalaki kinikita mo, ganun di kalaki ang gastos mo. Pero mas maliit ang kinikita mo na pagkakasya mo. Yun nga eh. Nagugulat nga ako eh. Yung ibang ewan ko sino yung nakapapanood ko yung mga pi- pineplex yung million daw yung kinikita nila rito sa Canada. Yung sinesweldo Ay, yung nila. mga nasa reels na, Yung mga reels na pineplex nila eh kung magkano kinikita nila sa Canada. Oh, ganun nga kalaki kinikita mo. Sabi mo kumita ka ng ng 3,000 a per month. hindi Lagyan mo per na. per sahod niya 2 weeks ganyan. Sabi mo na ganun. Magkano naman yung bills mo, di ba? Magkano naman yung Kumbaga, binabayaran dito mo mo? rin gagastos. Dito mo rin gagastusin yun eh. Mababasa mo nga yung mga comment dun eh. Bakit? Saan mo ba ginastos yung pera? Nasa Pilipinas ba? Hindi naman eh. Malaki yan. Pag Hindi- sa Pilipinas mo pinadala. Oo. Pero kung dito ang pamilya mo, magbabayad ka ng mortgage, bayad ka ng sakyan, lahat, insurance. Wag na. Hindi kaya. Siguro mayayabangan nila yung mga taong hindi nandito sa Canada or Hindi nag-abroad. hindi nag-abroad. Mayayabangan nila yon or ano. Pero yung mga nandito na, kabisado na yun eh. Alam na eh. Alam na nila yung mga kalakaran ng mga ganun eh. Kaya nga sabi, wag kayong wag kang mag-post ng mga ganyan. Kasi, yung isip ng ibang tao, yung iba pa nga, sana all. Hindi eh. Kasi yan, yung pinapakita mo, sabi nga, yung pinapakita mo, ano yan eh, gross yan eh, wala pa yung kaltas mo, sa Yun. dami ng kaltas. Yung net mo pala, doon mo malalaman yan eh. Mabigat. Wala naman. Tsaka kahit anong pagpe-flex, hindi naman dapat talaga pineflex yung mga ganun. Kasi, hindi pwede pa mag-imit yan ng buhay mo yun. Pag dating mo sa Pilipinas, ito yung big time ah. Yung napapanood ko lagi na... Kaso nga, sabi nga nila, wag mong paniwalaan lahat ko ano nakikita mo sa social media. Kasi hindi naman lahat yan sasabihin ng totoo. Iba, syempre, gusto lang ito. Sabihin natin proud sila, pero minsan kailangan piliin mo din yung gawa mga nila yung iba dun eh. piliin mo din kasi syempre isipin mo lang may mga kababayan tayo na kumbaga laging nasa social media yan eh. Di ba nga nila yun eh. Uy, iba nun. Parang maawa pa sarili, buti pa to, ganito, ganyan. Pero hindi naman natin alam kung ano yung nangyayari behind dun sa Hindi mo na kailangan ipagyabang. Magpasalamat na lang tayo at may trabaho pa, di ba? May trabaho, may nabubuhay ka, nandito ka Everyday sa na Canada. pagising mo sa umaga, doon pa lang thankful ka na.
hindi mo na kailangan na pagyabang na, ganito sinasahod ko sa trabaho ko, ganyan, ganyan. Kasi Yung isa nga, nakita ko, construction worker lang ako, pero ganito sasakyan ko, ganito. Utang lahat yan eh. Huwag mo nang, huwag mo nang sabihin na, na kinash mo or utang lahat yan. Pagbayaran mo. Diba? ang mahirap. Mas malaki sahod dito, totoo lang, mas mahirap ang trabaho. Mas mahirap ang trabaho. Unless na lang siguro, gaya ng mga nasa office talaga ng mga Talaga mga, yung mga big time blue na collar job. Pero, iba't ibang klase ng tao, syempre. Iba't ibang klase ng pamumuhay. Diskarte nyo na lang yan. Sabagay na Ganun sa lang kanila yan. yun. Nasa Basta tayo. kanila, oo. Basta tayo, yun. Sa amin naman naikukwento lang din naman namin yung mga ganap. Kasi Tsaka nagbubulat kami. nakikita natin, kagaya nung Meralco bill na yun. Bulat nga kami, kaya nag-post si Ninya ba? Nung nag-post naman si Ninya, siguro dahil sa, alam niyo, pag kung ano yung nakikita niyo, nababasa niyo sa mga cellphone, minsan lumalabas eh. Basta sunod-sunod lumalabas, puro mga reels tungkol sa, electric. Sabi ko, grabe. Dami nga, sinilip ko nga yung bill ni Mami eh. Pinokus ko ba? Oo nga, may mga kung ano nung charges. Bagay hindi naman natin naalala kasi. O talagang mga nadagdag na ngayon yun. Nadagdag na lang talaga yung mga yun. Ang dami nadagdag. Kasi ako tiga-bayad dun dati eh. Tinitignan ko lang din, parang ilan lang yung, parang 5, 4 lang yung. Tsaka kasi, di ba, nung mga bata-bata, alam mo lang, bubayad ka. Ah. Hindi mo maiisip yung, uy, magkano kaya yung kuryente? Uy, bakit ang laki? Bakit ang laki? Pag ikaw na nagbabayad talaga ng bills, makikita mo na talaga lahat. Ay, nako. So, yun lang naman guys. Na-share lang naman namin sa inyo. At kami malapit na rin magpahinga. Lalo ngayon, kailangan niya maaga matulog kasi nga, kailangan samantalahin. Nanonood lang kami ng Mr. In Between. Yan. Maganda yan, panoorin niyo. Saan ba yan? Sa Prime ba? Wow. Sa Disney. Disney. Panoorin niyo. Maganda rin story eh. Kaya sabi ko, tigilan na muna pagpupuyat. Kailangan niya magpahinga. Kaya nga. Sa akin din kasi yung araw. Kita nyo ako medyo masama na yung pakiramdam ko. Hindi pa rin ako ma-absent kasi nangihinayang din ako doon sa araw eh. Pero depende naman. Depende rin naman talaga. Kasi kung may sakit ka talaga, absent. Gaya ko last time, di ba, inuubo ko. Pasok din. Kasi hindi naman, kumbaga, wala namang lagnat, wala namang sore throat. Yung talagang change of weather lang na bigla kang nakangating lalamunan mo. Normal yun eh. Hindi naman pwedeng, ay ako absent ako, ay mag-sick leave ako. Minsan syempre isipin din natin yung mga kasama natin sa trabaho. Kasama sa trabaho, tsaka yung syempre, sayang din yung araw, di ba? Pero pag alam nyo talaga hindi kaya, wag pumasok, wag pilitin kasi mas lalong lalala. Malalaman mo yun, pag gising mo sa umaga, parang hindi makatayo yung katawan mo eh. Kaya siya so far, buti nga walang lagnat. Kasi pag may lagnat, wala na. Talagang talo na yan pagka bagsak yan pagka nilalagnat. Bagsak. So, sa paano guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.